new sound is the West. There's only one Pinoy Stream. Sa buong mundo, ito ang Pinoy Stream, connecting Filipinos across the globe. Kayo ay nakikinig sa himpilang makula na Pinoy Stream Versatile Radio, spreading love across the Filipino nation. I-charge na ang inyong mga device. Sumutok sa Pinoy Stream Ang bangal ng live streaming ng mga Adonis at mga diwata na magbibigay sa inyo ng saya. dahil ikaw ang bida. Isa-shout out ka at may bonus pang request na kanta. Libre yan dito sa Pinoy Stream Connecting Filipinos across the stream. Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide. You're listening to Pinoy Stream, the best music station for Filipinos across the globe. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang ng kalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mula usaping legal at isyong panlipunan dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pangkalaan ang mga mungkahi, hinaing at puso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mga mamayang Pilipino, patatikusin ang mga salot sa lipunan, purihin ang mga laguman walang kapagitan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Kai Cruz. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunan ng klase natin. Ito po ang nililingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Well, sa lahat po ng ating mga kababayan, sa loob at labas po ng ating bansa, ano man po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, maaari po kayo na magpadala ng inyong mensahe sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng mensahe sa ating pong Facebook page kung saan niyo po ako napapanood, gayon din po sa ating pong mga YouTube account. Please like, share, and subscribe sa ating BBT Radio Production. Gayon din po sa ating pong katutunan channel na mapapanood niyo po ang tuklasin natin tuwing araw po ng Miyerkules alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. And again, sa BBT Radio Production, ang palatuntunan pong Change the World ay ilulunsad po. Ito ang kauna-unahang paglulunsad ng palatuntunan Change the World sa tuklasin natin sa ating pong BBT Radio Production na Facebook page ay mapapanood nyo. Ito ay sa panguna pa rin ni Mr. Alex Pura Internacion. Siyempre, kasama pa rin po ang inyong lingkod. At siyempre, tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes po alas 10 hanggang alas 11 po ng gabi ay mapapanood nyo namin po ang tuklasin natin sa Pinoy Stream Versatile Radio. So marami po kayong matutunghayan. Kaya wala pong kumbaga walang tapon ang anuman pong panayam na ating pong ginagawa
sa ating pong para po sa ating mga kababayan. Anyway, sa lahat po ng mga nais po na may reklamo kayo na nais na ibahagi sa ating palatuntunan at kung meron po rin kayo mga public service announcement, may panawagan po kayo, meron po kayo mga mungkahi o reklamo, maaari po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com. Anyway, pababatiin muna natin ngayong gabi ang bida ng palatuntunang Change the World, ang bagong-bago po nating palatuntunan, si Ginoong Alex International. Magandang gabi, magandang hapon, Kuya Alex. Kuya Alex, go ahead. Nawala po ang audio po ninyo. Nawala ang audio ninyo. Magsalita lang po kayo. Nawala. Baka may napindot siguro. Oo. Napindot siguro yung audio po ninyo. Kanina okay po siya, nawala po siya ngayon. Naka-mute po kayo. Okay, abangan lang po natin. May konting technical, yan. Sige nga po, try niyo po magsalita. Ilapit niyo lang po. Yan, parang may naririnig po ang sound. Mic test. Yan, okay. Go ahead, Meron. Kuya Alex. Mr. Alex, pwede po kayong magbumate sa lahat ng ating pong mga nanonood po ngayong hapon. Good afternoon po sa inyong lahat, buong Pilipinas at sa buong mundo na nakikinig ng programang Tuklasin Natin. Ako po si Alexander Encarnacion, taga Muntinlupa. At later, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng Change the World po. Yun lang po. Okay, alam niyo po, si Ginoong Alex Encarnacion, kakaiba po ang kanyang, hindi pa man po nauso itong pandemya, sa totoo lang mga kababayan. Hindi pa man po nangyari itong COVID pandemic, ay isinusulong na po niya ang paggamit po talaga ng cashless transaction sa ating gobyerno, sa ating pong lahat. Kaya nga po sinasabi niyang change the world. Paano nga ba mababago yung ating nakasanayan na, di ba? At paano ba natin aayusin na mawawalan ng korupsyon, nagaganap na korupsyon sa ating bansa? Ang solusyon po ay ibabahagi po sa atin ni Ginoong Alex Encarnacion. Maganda siguro, Ginoong Alex, ay simulan ko sa tanong na meron pa bang pag-asa ang Pilipinas, lalo na pagdating sa korupsyon? Kuya Alex, nawala po kayo sa linya. Hello? Ayan, medyo mahina pa ang aking internet. Okay, yan. Okay. Sige, go. Hello? Paano nyo po, meron po kasi kayong isinusulong, ito yung cashless transaction. Pwede po bang pakipaliwanag nyo dahil matindi po kasi yung tinatawag nating korupsyon. Recently lang, di ba? May problema tayo, lalo na dito sa tinatawag sa kamakailan, sa PhilHealth. At marami pang ibang pagbubunyag na nangyari dahil sa korupsyon. Go ahead, Ginong Alex. Actually, ma'am, alam nyo naman na noong last year, na-interview na ako ng media. So, alam nyo naman yan, noong 2019, mga August yan, September, sunod-sunod ang interview sa akin ng radio and TV. At pati kayo, naunahan lamang ako ng COVID-19. Naunahan lang ako, since andyan na nga ang COVID-19, ay unti-unti nang lumalabas ngayon ang mga online transaction o yung tinatawag na cashless transaction para maiwasan nga itong pagkalat ng virus sa mga tao. Kaya nga iniiwasan nga yung pera kasi nga nagdudulot ito ng virus na posibleng makahawa sa atin. Naunahan lamang ako noon. Pero alam niyo naman, noong last year pa o noong 2017, yan ay matagal ko na nga ini-introduce yung solution formula na maging cashless environment tayo to eradicate crimes and corruption plus total convenience. Actually, Kuya Alex,
ko na maintindihan kung anong tawag ko, Mang Alex, Ginong Alex, Kuya Alex. Pero isa lang ang malinaw dito, Kuya Alex. Actually, bago pa man po itong COVID pandemic, katulad ng binanggit ko kanina, talagang isinusulong na ninyo ang cashless transaction. Matagal na to na binabanggit ninyo. At sabi nyo nga, di ba, actually hindi kayo naunahan ng COVID, kundi kayo talaga yung nauna. Dahil ang dangan nga lamang, pinabilis ngayon ng pagtanggap ng tao at ng gobyerno, naobliga ngayon ng gobyerno na gawin yung tinatawag nating cashless transaction o kung ano mga tinatawag nating transaction via online, diba? Kasi nga, para maiwasan yung nasabi nating virus. Pero kung hindi pa dito sa COVID pandemic, hindi pa nila, siguro dun sa lahat ng mga media na na-interview kayo, I understand at naalala ko nung sa Channel 4 ay nakapanayam kayo. Yung sinasabi mong change the world, baguhin ang mundo patungo dun sa cashless transaction to avoid corruption. Ito na yun Ito na yun na Kuya Alex. Kuya Alex? Yes, tama po kayo. Since lumabas yung COVID-19 virus, naintindihan na ngayon ng government natin at ng mga tao na kailangan talaga ng cashless transaction. Yun ay para lamang maiwasan yung pagkalat ng virus. Pero ang hindi nila alam, matagal natin isinusulong yung cashless environment to eradicate crimes and corruption. Yes. So, bukod sa crimes and corruption na mapahinto, magkakaroon ng total convenience sa lahat-lahat. Kasama na nga yung pagbabayad sa mga establishments. So lahat wala nang pera involved. So wala nang suklian, kaya mapapadali na lahat ang transaction. Pero ang main point nito is mapahinto talaga ang crimes and corruption na alam nyo naman na ngayon ay laganap ang corruption, number 1 sa PhilHealth. At hindi lamang yan, sa lahat ng ahensya ng government. Agree ako doon na Kuya Alex. Anyway, para po sa kaalaman ng ating mga tagapanood, pwede po bang tanungin po kayo, sino po ba si Alex Cura Encarnacion? Actually, palayaw niya po yung Alex. Ang tunay po niyang pangalan, mga kababayan, ay Alexander Cura Encarnacion. Pwede pong paliwanag sa atin o sino po ba si Alexander Cura Encarnacion? Go ahead po. Alexander Cura Encarnacion ang tunay kong pangalan. Ako ay 61 years old na, taga Muntinlupa City. Pakilapit po Ako ay isang electrician. Pero malawak ang experience ko pagdating sa technical. Kasi nga galing ako sa semiconductor company. Almost 33 years solid experience ako sa technical. Ngayon, matagal ko nang naiisip yan na kung paano mapapahinto yung crimes and corruption. Since hindi naman talaga ako magaling in English and grammar, kaya tumatagal yan. Matagal siyang napasulat. Kaya nga nung naparehistro yan sa National Library of the Philippines noong February 2017, medyo hindi pa nga maganda ang English and grammar doon pero pinarehistro ko na rin siya. So it takes time bago ko siya natapos. So hindi ganun kadali. So, bali ngayon po kasi ang nangyayari, Kuya Alex, nakikita naman po natin na unti-unti, ito yung online education, hindi po ba? Siyempre, ngayon ang nangyayari kahit sa pagbabayad po ng mga bus, MRT, LRT, may beep card na. Hindi po ba mas maganda kung meron na lang sanang katulad nitong national ID natin, national ID system? Ito po dapat na agad-agad na maisakatuparan kasi para yung national ID natin, yung
magiging ID natin ay nandun na rin lahat. Once na iswipe mo yan, kahit na nasan ka, kay LRT yan, kay SSS yan, kay government transaction, o whatever, kahit sa pagkain mo, o iba pa, kahit sa pagbili mo ng gamot o pag-avail mo ng services ng gobyerno, mas maganda kung isa na lang na card, hindi ba, Kuya Alex? Tama po kayo, yung national ID, pero ang pagkakalam ko is national ID lamang yan for convenience. Ibig sabihin, isang ID na lamang gagamitin para hindi yung marami ng ID pa ang kailangan sa pagpo-processing ng mga application. Oo nga. Pero, ang alam ko, hindi ko alam kung alam ng government yan na pwede naman pumunta doon yung mga account, lahat ng information doon sa national ID. Kaya lang, ang nakikita ko, baka hindi nila pa-implement yan. Dahil, anong nakikita? Hindi na pa-implement. Ang pinakamaganda, ma'am, i-separate na lamang yung national ID as national ID, pero ang gagamitin mo talaga natin dyan, yung mga debit card at saka yung mga smartphone sa pagta-transaction o pagbabayad sa mga establishment. O kaya yung sing-sing. Meron tayong sing-sing o ring na yung sing-sing na yon isosot sa mga daliri, depende sa size ng daliri ninyo, meron siyang embedded chips dun sa loob. Okay. So that means, pwede ka nang bumili sa tindahan, i-scan lamang ng tindahan yung sing-sing, so makakapag-transaction na kayo. So ang iniisip nyo, hiwalay na lang na tawag dito parang card na siyang magsisilbing parang ATM mo o debit card. Instead Yes, kasi ma'am, yung national ID, kung isang ID lamang ang gagamitin, baka madaling masira yung national ID. Kasi lagi siyang gagamitin. Okay. So pinakamaganda po dyan, separate talaga yung ID niya doon sa mga debit card, credit card, PIN card, smartphone, sa during digital transaction. Oo. Saan niyo na po ba ipinarating ang mga tawag dito, mga sulat? Saan na po ba kayo nakapagpadala ng mga sulat? Nung lumabas po yung change sa World Truck Customs Environment noong November, kauna-unahang binigyan ko ng kopya ang ating Pangulo. Okay? Nag-email ako dyan at sumagot naman sila after 15 days siguro. Kaya lang, hindi siya nakarating sa Pangulo, kundi sa staff lamang ang sumagot. Okay. At nagbigay na rin po ako ng kopya sa Philippine National Police during the time of General Bato de la Rosa, General Bayalde, sa mga radio and TV network po. Naglakad ako dyan at hinang-carry ko talaga yung kopya ng dokumento. Oo. So among those government agency and even legislators, sino po ang mga sumagot po sa inyo, Kuya Alex? Sa totoo lang, ma'am, nakakalungkot. Wala talagang sumagot dyan. Di ba nagbigay ako ng kopya kay Congressman ako party list. Kung natatandaan nyo na na-interview kami ng media. During forum ng broadcasters. Hindi ko kilala yung congressman na yun, pero natatandaan ko kanyang party list. Ako, Bicol party list siya. Oo. Okay? So, nagbigay tayo ng kopya dyan, pero hanggang doon na lamang yun. So, ni isa, walang sumasagot talaga na ang pagkakalam ko kasi dyan, ma'am, hindi kasi nila papatulan yan. Alam nyo naman, na kapag yan ay na-implement, yung total corruption is talagang mawawala na. Oo, ma-eradicate. Oo. So, Yes, kasi nga, mate-trace lahat ng gagawa ng corruption, traceable, lahat sila documented and trackable. Kaya hindi nila magugustuhan po yan. Kaya nga palagi kong pinopost sa Facebook na pumili tayo ng Pangulo sa 2022 na merong wisdom at ipatupad agad yan.
Ano ang nakikita niyo pong well, alam na naman natin na sinasabi nga po ninyo, mai-eradicate o mapipigil yung krimen. At unang-una, hindi lang yung krimen ng maisasaayos talaga yung mga serbisyo. Ngayon ang tanong ko lang po, paano po ba yung initial na magiging plano nyo? Halimbawa, sabi nyo kanina, wag dun sa kumbaga pwedeng sa singsing, pwede pong separate na parang ATM card para hindi masira at madaling masira, ihiwalay dun sa parang national ID siya. Tapos, paano po ang magiging transaction? Siyempre, kumbaga nakasynchronize. Kasi meron po tayong tinatawag na DICT. Ang DICT po kasi, alam ko may project po sila dati na parang may central database po ang lahat ng government agency. Diba? Ngayon, paano po siya papasok pagdating po sa tinatawag nating transaction po sa government? Kuya Alex. Pakiulit, ma'am. Nasira ang aking Oo. Yung pong transaction po sa government, Kuya Alex, paano po? Kasi ang DICT, meron po siyang tinatawag natin na parang may project po sila para maging synchronized o meron silang central database ang gobyerno. So, paano po, pagka na-implement po yung cashless transaction, ibig sabihin po ba, pagka binigay ko yung card na to, makikita na kagad yung parang kung sino ako, ganun po ba, Kuya Alex? Ano ba yung ginagawa po ng DICT? Ano yung sinasabi din yung project? DICT po, may plano po sila, matagal na po ito, ewan ko kung naisagawa po nila. Na yung lahat po ng transaction sa government, halimbawa NBI, o halimbawa ito pong sa DFA, kumbaga meron po silang central database na kung saan ito pong, halimbawa kayo po mismo mag-a-apply. So, makikita kagad ni DFA kung original o tama yung mga documents na isinusumiti mo sa kanya, tama ba yung mga, halimbawa, PIN, SSS, o iba pang So ibig sabihin, it is more on documentation. Yes, diba? more on documentation. Pero, yung sinasabi ninyo na project ng DICT, hindi po nila makikita yung ginagawa ninyong transaction. Kung halimbawa, nagbenta kayo ng illegal drugs, hindi po nila makikita yon. Kung halimbawa, nag-scam kayo sa bangko, hindi nila makikita po yon. So, separate po yung creation ng Department of Good and Truth. Nakasama po yan sa solution formula ng Change the World. So, magkakaroon po ito ng central database, lahat po ng mga buying and selling, lahat po ng transaction, lahat po ng crimes and corruption, is under the Department of Good and Truth na. So lahat makikita na po lahat. Lahat po ng mga transaction ng mga factories and offices. Oo. So parang ang mangyayari po, mag-create ng isa pang department na kung saan lahat po ng Tama po. Ng mga traders nandoon. Tama po ba ako? Yes, maaaring independent office po yon o Department of Good and Truth na siya po yung mamamahala ng crimes and corruption, lahat ng transaction, lahat ng buying and selling ng mga tao at mga kumpanya. So, makikita na po lahat ang financial statement ng bawat tao at mga kumpanya. Sa DICT, hindi po nila makikita yan. Oo nga, hindi. So, more on documentation po sila. Okay. Kaya nga, napakaganda po yun ng ginawa po nating solution formula. Kasi nga po dito, wala pong makakaligtas. Lahat po makikita lahat. Kung merong illegal na pumasok sa inyong bank account. Kasi po lahat ng tao, from 5 years old and above, magkakaroon po tayo ng ng sarili-sariling bank account. Since wala na po tayong pera in circulation, at wala ng physical banknote, so, since gumagamit na tayo ng cashless transaction, so lahat po ng bibilhin ninyo, makikita po yan ng Department of Good and Truth. Kung merong legal o illegal na pumasok sa inyong account. Kaya mahuhuli kayo. So, ang ibig sabihin, since ganyan pala ang sistema natin, sigurado, hindi na pa kayo gagawa ng anumang illegal. Oo nga. Kumbaga, detectable, trackable.
kung ano man yung ginagawa mo sa buhay. Yes. Oo. And in fact, Yes, tama po. ang mangyayari dyan, Kuya Alex, ano man, saan man ang location mo ngayon, alam ka agad ng gobyerno kung anong at nasaan ka lugar, sino ang katransaksyon mo. O kumbaga parang may Yes, tama po. agad ng mga tao na nasa paligid mo. Kasi syempre, baka meron ding tinatawag tayo dun siguro sa Department of Department of ano nga ang tawag, Kuya Alex? Department of Good and Truth po. Good and... Ganito po ang system. Truth. Mm. Katotohanan. Truth po, truth. Ganito po ang flow ng... Good Ganito po ang flow niyan. Na, di ba po magkakaroon tayo ng cashless environment? Either isa batas po yan o pa-implement na kagad ng presidente. Executive. Tapos lahat po ng tao, from 5 years old and above po, magkakaroon po tayo ng bank account, tapos creation po ng Good and Truth. Tapos, yung Department of Good and Truth po, nakalink po ito sa mga bangko. Okay? Okay. Nakalink po ang Department of Good and Truth sa bank. So, lahat po ng transaction kasi dadaan po ng bangko. Doon po ma-debit, makikredit ang ginagawa ninyong transaction. So, ang Department of Good and Truth, kukuha lamang ng information sa mga bangko kung ano yung pumasok ng mga legal o illegal transaction o tama. Lahat po ng transaction o buying and selling manggagaling po yun sa bank at ibabato sa Department of Good and Truth. Ganyan po magiging sistema niyan. Pero lahat po ng crimes na hindi involve ang pera, rekta po, diretso po yun sa Department of Good and Truth kasi gagamit po tayo ng satellite. Okay. So, Bibigyan ko kayo halimbawa. Sige po. For example, halimbawa po, palagi ko rin sinasabi sa Facebook na may iwasan ng masira, mawasak ang pamilya. Okay? Okay. So meron po tayo illustration doon. Just in case na yung lalaki, merong other woman, pumasok sa hotel o sa motel, yung pong pagbabayad po ng lalaki o ng babae, magkakaroon po yan ng digital transaction. So, madedebit po siya sa bangko, sa kanyang bank account. So ngayon po, yung na-debit po sa bank account, nakikita po yun ng Department of Good and Truth. So ngayon, meron na pong records na kayo ay pumasok sa hotel o motel. So ano ba ang ibig sabihin? Kung ganyan pala ang sistema, wala na pong manloloko o mawawasak o masisira ang pamilya. So, ano pala, kumbaga bawat kilos mo, alam na alam. Tapos, iniisip ko po kung ano ang pwedeng maging, mga loopholes. Ano po ba yung posibleng loopholes ng mga ninyo? Ng proposal po ninyo, Kuya Alex? Actually, ang proposal ko lagi dyan, ma'am, is makarating po sa mga higher up, sa Pangulo. Kasi alam natin na ang Pangulo, hanggang ngayon, naghahanap siya ng tulong sa atin, sa taong bayan. Sabi, tulungan daw siya kung paano ba papatigil ang illegal drugs. Eh, hanggang ngayon, meron pa rin illegal drugs eh. Hindi mahinto-hinto. Hanggang ngayon, may mga... Actually, kagabi nga yung balita kagabi na 100 million na nadalin na apat na Nigeria, di ba? Nigeria. Oo. 100 million po nakuha sa financial sa mga bangko. Oo. Sa cashless environment po hindi na po mangyayari yan kasi nga everything is documented. Sa ngayon, kaya sila nakuha na ng pera, hindi documented eh. Oo. So, dapat yan, kung pagkaganyan, dapat na-alarma na kagad halimbawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. O merong ganitong halaga. Diba? Yes, tama po kayo. At the same time, yung apat na Nigeria, whether he likes it or not, pagpasok na sa bansa, since tayo ay cashless and transaction na, so lahat po ng transaction at puro digital na. So matitrace po yung kanyang pangalan na mayroong papasok sa kanyang bank account. Kaya mahuhuli po siya. Pero ang tanong ko, Kuya Alex, sino po ang mag-monitor niyan? Si Department of Truth, Good and Truth? Department of Good and Truth po yan. Yes po, lahat po. At sino ang magiging composition nito? I mean, sino ang bubuo
ng mga siguro maganda may mga galing sa iba't ibang ahensya like NBI, PNP, 'di ba? Ganun po ba? Actually, ma'am, yung Department of Good and Truth, parang ang nangyayari, nagkakaroon siya ng duplication pagdating sa NBI, sa COA, sa finance, Oo. sa police. So parang nagkakaroon siya ng duplication. Oo. Okay? Kaya lang, hindi nga ho nila alam kung paano gagawin, kung paano mapapahinto ang crimes and corruption eh. So ngayon, pinag-iisa na lamang natin sila. So isang department na lamang. Kaya nga ngayon kasakatawa ng investigation. So kung natatandaan nyo, ma'am, yung itong PhilHealth, di ba alam nyo naman na 175 billion ang nawawala dyan na pera sa PhilHealth. Oo. Nagkakaroon po yun ng sabwatan. May mga sabwatan, hindi na nyo malaman kung sino-sino yung mga involved. Sa Casas Environment po, hindi na po pwedeng mangyari yan. Kasi nga, since tayo ay mayroong mga sarili-sariling bank account, makikita po doon na mayroong papasok na 100 million na parte sa'yo. Parte kay ganon, parte kay ganon. Parte kay ganito, ganon. So, kung ganyan po ang sistema, wala na pong gagawa po ng ganyang corruption. Natatakot na sila. Abaw naman, paano hindi matatakot on the spot po nakikita po sila. Oo. So, ang mangyayari, si Department of Good and Truth, parang taga-monitor, pero ang tanong ko po, may police authority po ba siya? Wala po. Okay. Actually, ma'am, once na na-implement po ang Casas Environment, baka konti na lamang magiging function po ng mga pulis natin. Kasi nga, wala na nga crimes Wala na nga corruption Baka mawala na rin ang abogado. Dahil wala nang magiging kaso-kaso dito. Okay. Maganda rin pala yan, Kuya Alex, kasi alam naman natin ngayon sa judiciary, ang daming mga pending cases. Di ba? Ang daming pending cases kaya. Alam niyo doon sa illustration na ginawa ko, kung masusundan niyo yung aking mga posting sa FB, sinama ko rin yung kaya tayo merong mga unfair justice na nababayaran ng mga abogado. Kasi nga po, hindi po nakikita yung mga perang tinatanggap nila. Yung mga bayaran sa mga korte, si padrino, babayaran ng kabila. Oo. Hello, Kuya Alex. Nawawala ka. Humihina ang internet mo. Ayun. Kaya doon sa Casas Environment po, magkakaroon na po tayo ng tamang true justice system. Okay. Di katulad po ngayon, yung isang mata ni katarungan, yung isa nakasara, yung isa nakapikit. Oo nga. Kasi nga, kapag pera, nakadilat ang mata. Oo. So ngayon, kaya nga nangyayari po yung mga natatalo sa kaso, kasi nga nababayaran nga yung abogado. Sa Casas Environment po, hindi na po pwede mangyari yon. Anyway, Kuya Alex, no? Ang sa susunod na pagtatanghal natin, sa susunod na pakikipanayam ko sa iyo next week, ang gagawin po natin, Kuya Alex, maganda siguro, ipakita, magkaroon tayo ng presentation. Kaya nating gawin parang may presentation ka. Tapos para explain mo paano mangyayari. Hello. Oo. Actually, ma'am, simple slice lang naman ang ipakikita ko dyan yung overall. Oo. So, ipaliliwanag ko na lamang yan, how it works, ano magiging advantage, disadvantage. May papaliwanag ko na lahat yun. Very simple. Kaya, hindi na kailangan yung nice. Kaya aabangan niya ng ating mga tagapanood sa susunod na linggo, Kuya Alex. Anyway, bago tayo tuluyang magtapos, maganda siguro bilang pag-unang lunsad ng ating palatuntunan na Change the World, no?
pwede po bang batiin nyo yung ating mga kababayan at gayon din, banggitin nyo na rin, Kuya Alex, bakit change the world ang naisip ninyong titulo ng inyong ginawa? Kuya Alex. Actually, mang pangalan ng Change the World, kinuha ko yan sa pelikulang The Son of God, the movie. Okay? Nagtanong doon si Pedro na kasi hinihikayat siya ng Panginoong Jesus doon na sabi ni Pedro, ano po gagawin natin? So, sumagot ang Panginoon, change the world. So, doon po kinuha yan, yung title na yan. Okay. Kaya nga change the world po yan, nakikita ko po na kung magiging cashless environment ng buong mundo po, alam niyo naman ang Africa, naghihirap ngayon, gawa po ang corruption. So, lagi kong tinitingnan yung Africa, kaya ang dami nagugutom. Pati nga yung USA for Africa, kasi nga po, talamak ang corruption sa Africa. So, kung yan ay ma-implement sa Africa, wala nang magugutom ng mga Afrikano. Anyway, mensahe na lang po sa lahat ng ating mga kababayan. Anyayahan niyo po sila tuwing araw po ng Martes, 1:00 ng hapon. Go ahead, Kuya Alex, sa lahat ng ating mga tagapanood. Kuya Alex? Wala? Mensahe po ninyo sa lahat ng ating mga tagapanood, Kuya Alex. Mga kababayan, siguro napapanahon na po ng bansa natin ay i-consider o mag-shift na sa tinatawag na cashless environment. Kasi po kung hindi po ito mangyayari, magpapatuloy po ang karahasan, katiwalian, mga heinous crimes, yan po ay araw-araw ay magaganap yan. So kakaawa naman yung mga masasampulan o yung mga madadamay ng mga tao na walang na ang pangyayari ay hindi naman dapat mangyari yung mga ganyang heinous crime. Kaya nga it's about time na makonsider ng government natin o ng ating Pangulo, nananawagan ako sa ating Pangulo o sa ating mambabatas na sana ay inaano ko po sa inyo itong solution and formula to eradicate crimes and corruption and prosper the nation. Alam nyo ba na sa cashless environment, matutupad na po yung malikom ang napakalaking tax collection na almost 26,000 trillion pesos na sapat-sapat sa kaunlaran ng bansa at may bibigay na rin yung benefits na mga tao. Ilan nga Trillion pesos. 26,000 trillion pesos po yan. Wow, malaki yan Maraming napakalaking pera po yan. Oo. Kaya nga po, sapat-sapat po yan sa kaunlaran ng bansa, mga convenience natin, Noong isang araw nga sa New Jerusalem, nag-open ako ng YouTube nila. Mismo dun sa ordinary kalsada nila, meron train Wala nang istasyon basta sasakay ka lang Pagtigil niya dun sa parang bus stop, ang haba po niya is kasing haba po ng MRT o nagkakaroon tayo ng problema. Nagkakaroon po tayo ng technical problem po dahil sa internet connectivity. Sige, go ahead. Kuya Alex, para sa iyong huling mensahe. So yan po yan. Sana nga mag-shift na po tayo sa cashless environment. Kung hindi po, magpapatuloy po tayo sa wala tayong peace, wala tayong order. Actually, yung nangyari sa Mindanao o yung bombing doon, napakadali lang pong mapahinto yan o yung terrorism sa cashless environment. Kasi po sa present system natin, since pera ang ginagamit, hindi po matrace kung saan ang galing po yung pera na pinang-finance dyan sa mga terrorist act. Correct. Kaya malakas ang loob nila na gumawa ng terrorism. Correct. Sa cashless environment po, hindi na po pwede. Dahil nagtatrace na nga sila. Oo. Kuya Alex, may hina ang internet.
May napuputol ka, Kuya Alex. Hello? Ano po? Go ahead. Napuputol ka kasi nawawala-wala ka. Yeah, itutuloy ko lang yung nangyari sa holo bombing. Oo. Since pera ang ginagamit, hindi po kasi matrace yung trail ng pera. Kaya nga yan nangyayari, bayad dito, bayad doon para maisagawa yung kanilang terrorism. Oo. Sa Casta Environment po, hindi na po pwede mangyari yon kasi nga kapag kayo ay binayaran nung isang leader, mate-trace po yun, mahuhuli po kayo. Yes. So ano ibig ko sabihin? Kung ganyan pala ang sistema, hindi na po sinagagawa ng illegal o terrorism. Oo. So ganun din po yung mga abu sayap, yung kidnapping po for ransom, hindi na rin po mangyayari yan. Kaya sila, mapipilitan na silang magbalik loob sa government at pati po yung ating yung mga makakaliwa is mapipilitan na rin po silang bumalik sa ating government. Kasi po, kung hindi, sila po ay hindi sila makakakain, hindi sila makakabili. Magugutom sila. Ganyan po mangyayari sa kanila. Anyway, maraming salamat, Kuya Alex. At sa susunod na pagtatanghal natin next week, ay abangan po nila ang ating pag-uusapan at yung inyong presentasyon na gagawin. So, abangan po ninyo yan. Kung paano po yung gagawin, papaliwanag po sa atin yan in details ni Kuya Alex. Maraming salamat sa pagkakataon, Kuya Alex, sa iyong binahaging kaalaman. At, again, ito ay ginawa po ninyo hindi para kumita, kundi ginawa ninyo ito, kundi para sa kabutihan po ng ating ng sambayan ng Pilipino at ng ating bansa. Di ba, Kuya Alex? Apo, tama po. Okay, maraming salamat po. Okay, pansamantala, napakinggan po ninyo ang ating pong bisita ngayong gabi, ang ating pong mismong host o co-host po na sa ating segmentong Change the World na hinatid po naman sa inyo ni Alexander Cura International. Sa ating pong pagbabalik, abangan po ninyo ang ating pong susunod na episode. Visco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines, recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry. For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at nescofields@gmail.com or nescofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Nako, wala namang maibubagay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina. Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani. Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Parehas lang na 9 tonelada ang ani namin sa Mestizo 1 bakit ang balita mas mataas ang kinita ni Maring Bebang? Like, how? Maring Bandang, naririnig kita. Imbes kasi na pinagiling ko na puting bigas, ay pinagiling kong brown rice ang Mestizo 1 ko.
Ibig sabihin, mas malaki ang kikitain kapag ginawang brown rice ang hybrid rice? Check, Mare! Mas mataas ang kita kapag pinagiling na brown rice ang hybrid rice. Aabot sa 1 tonelada ang dagdag bigas. Alis na ako, Maring Bebang. Hahabulin ko yung mestizo one ko. Baka pwedeng ipagiling na brown rice. Sagari ng pakinabang sa palay. Ipagiling na brown rice ang inyong hybrid na palay. Mas mataas na ang kita, mas masustansya pa ang brown rice kumpara sa puting kanin. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Hybrid paalala. Hindi totoo na mas marami ang kailangang pataba ng hybrid rice kumpara sa inbred rice. Sa paglalagay ng pataba, dapat ay base sa pangangailangan ng palay. Upang makamit ang potensyal na ani, ipasuri ang lupa o gumamit ng -1 element technique nang malaman ang kakulangan ng sustansya sa lupa. Gumamit ng leaf color chart nang malaman kung kailangan pang magdagdag ng nitroheno sa palay. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang pag-aani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Inyong napakinggan si Alexander Cura Encarnacion, cashless transaction advocate, solusyon umano sa krimen, korupsyon, na sumisira sa ekonomiya, seguridad at buhay ng pamilyang Pilipino. Isang electrician na matagal na nagtrabaho sa isang semiconductor company. Sa kanyang taimtim na pag-iisip, pag-aaral, pagsasaliksik, sa kanyang payak na kaisipan, na layuning tulungan ang pamahalaan upang magkaroon ng isang pamayanang mapayapa at maunlad. Nagawa niyang isulong ang cashless transaction bago pa man mangyari ang COVID pandemic na nagtulak sa pamahalaan upang agad simulan ang online transaction at education. Layuning iwasan ang pagkalat at pagkahawa ng virus. Dahil sa pandemya, higit na pinaigting ang paggamit ng teknolohiya para sa iba't ibang uri ng transaksyon sa pagitan ng pamahalaan, pribadong sektor at mamamayan. Ayon kay Alex Cura Encarnacion, ang pagtatatag ng Department of Good and Truth na siyang mangangasiwa sa cashless transaction. Kung ano yan, detalyadong ilalahad sa atin ang ating bisita sa susunod na pagtatanghal. Alexander Cura Encarnacion, retiradong electrician, isang Pilipino. Abangan yan sa susunod na pagtatanghal natin. Araw po ng Martes, dito pa rin sa palatuntunan ng tuklasin natin 1:00 po ng hapon sa BDT Radio Production Facebook page at YouTube account. So, bago pa tayo tuloy yung magtapos, syempre magpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga nakaagapay sa ating palatuntunan, sa Pinoy Stream Versatile Radio, kay Levi Dixon, kay Joey de Guzman, syempre, at kay Victor, no, ang ating sportsman, ang ating laging kasama na laging nakaalalay sa ating kaibigan na si Joey de Guzman. At syempre, happy listening sa lahat ng ating mga kaibigan, no, na kung saan ay talagang patuloy na tumutunghay sa ating palatuntunan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan itong ating mga kaibigan na dahil pinangakuan ko po sila na sila ay babatiin ko dahil sila po ay nanood ng ating pagtatanghal kahapon, no? Pagtatanghal ng ating pong ipinalabas sa palatuntunan ng tuklasin natin, ang ating pong naging bisita na si Professor Ronnie Sherfa Juan. Siyempre, batiin lang natin si Greg Riños, Damicog III, gayon din si Dwight Montemar Danta,
Si Jose Camaya, nako, nag-share yan sa ating palatuntunan, no? Pinamahagi niya ang ating tuklasin natin sa kanyang mga kaibigan. At syempre kay Ramsey Ramos Jr. at kay Matthew Alamar. Happy listening po sa inyo. Kay Jerome J. B. Albeza. Kay Tristan Largado, tama ba? At kay Vicky Cacho Vinalon. Nako, maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre kay Omni Nay R. Ano ba to? Nay R. At kay Ken de la Cruz, syempre, maraming salamat sa iyo, Ken. At kay Philip Tamayaw. Din kay Maria. Yan. Kay Daisy Dalen. Kay Myra Vares. Din kay JB Vanzuela. Nako. At syempre, dito sa ating ding mga nagbigay ng kanilang mensahe sa ating pong tuklasin natin na Facebook page at sa BDT Radio Production, no? Si Zea Sab, kay Louie Lolong Lakatan, at syempre kay Criseline Dumba, kay Cyrus Labricante, kay Marlon Estolioso, Richard Jimenez, Wen Bolenses, Rosalie De Rojas, at kay Ethel Ricamonte Pones, at kay Ryan Reyes. Nako, yan ang mga tagahanga, hindi po ng inyong lingkod, kundi tagahanga po ng ating pong naging nakapanayan po natin last kahapon po, na kagabi actually, na nakapalayan po natin si Professor Ronnie Surfa Juan. Siya po ay isang ASEAN Electronics Engineer. So napakagaling po niyan, at asahan nyo sa susunod din po na linggo, sa darating po na Webes, ay makakasama rin po uli natin siya. Anyway, batiin din natin yung ating mga kaibigan, kay Benny Sandoy sa kanyang pamilya, kay Efren and Prima Irabon, and of course kay EJ Tapel Magdaroog, kay Freddy Oredina, kay Yuko Takei, at syempre sa ating mga kaibigan kay Yoli de la Cruz ng NISCO Philippines, kay King Cortez, soon to be ang ating palatuntunang kasaysayan, ilulunsad din yan dito sa ating tuklasin natin. At syempre yung grupo ng Small Power Utilities, Grupo SPAG, mula Itbayat, Batanes hanggang Sitangkay, Tawi-Tawi. Ingat po sa inyo, saan man po kayo, nako, lalo na ngayon, nag-uulan. At syempre kay Jose Poker Pangilinan, kay Ma'am Corazon Baluyot ng Bata Nuclear Power Plant, kay Roy Pahe ng National Power Corporation, sa grupo pa rin ng National Confederation of Irrigators Association, lalo na kay Silver Bonto, ang kanilang National Confederation President, kay Manang Flores Stanislao ng Hulupi Lila Rizal, kay Nelia Mungkal, yung aking classmate ng Department of Labor and Employment, kay Levi Mercado, syempre sa aking kumpare at sa kanyang mahal na ina na si Nanay Rosalina. Nako, manatili po kayong malakas, Nanay Rosalina. At kay Maring Edna Takadena, at kay Wilma Ranigo Remanesas ng Cooperative Development Authority, kay Munchat Garrido Campo, kay Attorney Albert, at kay Tita Zuzi, at syempre sa kanyang gwapong dalawang anak, no? Nako, magaling tumugtog ng gitara. One of these days, makakasama natin yan dito sa ating palatuntunan. And of course, kay Tita Helen Puerto ng Foria, Quezon City, kay Tita Joey ng Project 3, at Nelia Gutierrez ng Camarines Sur, Gloria Juliano at Johnny Abante. Again, maraming salamat sa iyo, Miss Ken de la Cruz ng Cute Field Engineering of Analog Devices Philippines, sa Pouring Financial Consultant ng ProLife. Well, napakabilis po ng oras.
Isang oras na naman yung nakalipas din natin na malayan, pero katulad ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipilid ang palatuntunan nating tuklasin at sana po may napulot po kayong kaalaman at nag-iwan po sa inyo ng pangmatagalang kakintagan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa loob na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Pinoy Stream Versatile Radio, gayon din sa ating Karipunan Channel, maraming salamat lalo na sa ating mga broadcast technician, kay Roxanne Suba at Ver Archivido, at syempre sa kay Professor Butch ng Katipunan Channel at kay Levi Tucson ng Pinoy Stream Versatile Radio. Gayon din sa lahat ng sa ating naging panauhin po ngayon, regular na nating panauhin si Alexander Cura Encarnacion. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat po ako sa inyo na sinamahan ninyo ako sa loob ng isang oras dito sa ating palatuntunan tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.